Pinagbintangang magnanakaw ang bagong empleyado dahil naiinggit ang isang babae sa kagandahan niya. Ngunit magugulat ang babaeng ito kung sino ba talaga ang bagong empleyadong ito. Alamin na magiging takbo ng kanilang kwento. Grace, gusto mo na ba talagang maging manager ng isang departamento ng kumpanya? Tanong ng kanyang ama habang nakaupo ito sa malambot na sopa ng kanilang bahay. Opo, Papa. Alam ko pong para sa inyo ay hindi ako competent enough. Pero promise po, patutunayan ko po na kaya ko rin pong makipagsabayan sa mga nakakatanda kong kapatid. Hindi naman po porket babae ako, wala na akong kakayahan na mag-manage ng isang department. I see. I understand kung gusto mo talaga maging manager. Magsimula ka muna sa pinakamababang posisyon in order for you to manage the department. Kailangan mo muna maintindihan kung ano ba talaga nangyayari sa departamento na balak mong i-manage. You need to stay there for at least 6 months. After that, I will ask someone to assess your performance. Sabi ng kanyang ama. Sino po? Mas makakabuti kung hindi ko na lang yung sabihin sa'yo dahil baka gamitin mo pa ang impluensya mo para paboran ka niya. Naiintindihan ko po. Kung ganoon ay gagawin ko po ang lahat para maging maganda ang assessment sa akin kung sino man po ang taong iyon. Ganyan dapat, Grace. Mag-start ka na next week, okay? Sige po, Pa. At matapos noon ay lumabas na si Grace sa kwarto ng ama. Napabuntong hininga siya. Kasabay noon ay ginapang siya ng kaba dahil natatakot siya na baka hindi siya makapasa sa gagawing assessment ng taong uutusan ng kanyang ama. Nang pabalik na siya sa kanyang kwarto ay nakatagpo niya sa hallway ng kanilang mansyon ang kanyang half-brother na si Jason. Hey, Lil Sis, nagmamakaawa ka ba kay Papa na bigyan ka ng posisyon sa kumpanya? I didn't beg. At hindi ko yun kailangan gawin. Talaga ba? So, ano na pag-usapan niyo ni Papa sa loob? None of your business. Sabi ni Grace at nilagpasan ang kuya. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating na niya ang kwarto niya at pumasok siya doon. Ang kanilang ama ay nagkaroon noon ng 3 babae at sa bawat babae ay nagkaroon ito ng 2 anak. Ang ina ni Grace ang pinakahuling pinakasalan ng kanyang ama at magkasama pa rin sila hanggang ngayon. Ang nakakabata niyang kapatid ay 10 taong gulang pa lamang. Hindi malapit si Grace sa kanyang mga half-brothers dahil palagi nakikipagkompetensya mga ito pagdating sa mga pagmana ng kumpanya. Bawat isa sa mga ito ay nangangarap na makuha ang kumpanya. Hindi naman hangad ni Grace na manahin ang kumpanya. Ang tanging ninanais lamang niya ay ang magkaroon siya ng mataas na posisyon sa kanilang kumpanya. Kahit manager lamang ay kontento na siya roon. Hindi na siya naghahangad na mas mataas pa roon. Maliban doon ay gusto rin niyang patunayan sa kanyang mga kapatid, lalo na sa mapang-asar na si Jason na kaya rin niyang mamuno. Ang kapatid niya kasing ito ay palagi siyang inaasar na wala siyang maaabot sa buhay. Ang sabi nito ay magiging housewife lamang siya at magiging sunod-sunuran sa kanyang magiging asawa. Noong minaliit siya ng kapatid ay doon na rin nag-alab ang kanyang kagustuhan na may mapatunayan sa buhay. Nang sumunod na linggo nga ay kasama niyang nag-agahan ng kanyang mga nakakatandang kapatid at mga magulang. Lil Sis, ngayon na ang unang araw mo sa trabaho, hindi ba? Good luck ha? Mapang-asar na sabi ni Jason at saka tumawa. Jason, tigilan mo na ang pang-asar sa kapatid mo. Sita ng ina ni Grace na si Estela. O bakit? Nagugud luck lang naman ako ha. Masama pala yun. Sabi ni Jason. Mama, ayos lang po. Hindi naman na bago sa akin ang pang-aasar niya. Sanay na ako. Gagalingan ko na lang po sa trabaho, Mama, para mapatunayan kong marami akong kayang gawin. Ngumiti si Stella. Ganyan nga dapat ang mindset mo, anak. Huwag mong intindihin ang lahat ng mga sinasabi sa iyo ng kuya mo. At matapos nga nilang kumain ay umalis na rin si Grace at nagtungo na sa trabaho. Ang kanyang posisyon ay agent kung saan tatawagan niya ang mga customer ng kanilang kumpanya para magbayad ng mga utang sa kanilang bangko. Parte lamang iyon ang kanyang trabaho ngunit marami pa siyang kailangang gawin sa back office.
Nakagaya na lang ng pagsisave ng mga impormasyon. Good morning guys, mayroon tayong bagong employee. Sabi ng current manager sa harap ng umabot sa 30 katao, empleyado ng departamentong iyon. Nakagawayan na kasi nila itong gawin sa tuwing may bagong empleyado ay magpapakilala ito sa buong departamento. Miss, can you please introduce yourself to everyone? Sabi ng manager na si Mr. Gomez. Sure. Sabi nito at nagpakilala na nga siya. Hi everyone, I'm Grace Sanchez. Pakilala nito at nagkwento pa ng mga kanyang fast job experience. Matapos mag-introduce si Grace ay nagsibali ka na ang mga empleyado sa kanilang ginawa. Si Grace naman ay tinitrain ng team leader na si Jackson sa kung ano ang mga gagawin nito sa trabaho. Sa kabilang banda naman, isa sa mga empleyado ng departamentong iyon ay ang narcissistic na si Hana. Maganda si Hana at may pagtingin ito kay Jackson. Nang magpakilala kasi si Grace kanina ay napansin ni Hana na natutulala si Jackson sa kagandahan ni Grace. Aminado si Hana na talaga namang napakaganda nitong si Grace. Na-threaten siya nito dahil nag-aalala na baka mahumaling lalo si Jackson dito at mawala ang atensyon nito sa kanya. Nitong mga nakaraang araw kasi ay nagsimula na siyang magbigay motibo kay Jackson at nagsisimula na nga siyang mapansin ng binata. Kaya kapag nabaling ang atensyon ni Jackson kay Grace ay nag-aalala siya na baka tuluyan na siyang baliwalain nito. Nang mag-lunch ay kumain na si Hana sa kantin kasama ang katrabaho at kaibigan na si Jennifer. Hoy, Hana, ang ganda ng Grace no? Grabe, alagang-alaga yung skin niya. Sabi ng kaibigan. I hate her. Sabi naman ni Hana. Ha? Why? Inggit ka sa kanya no? At bakit naman ako maiinggit sa kanya? I don't like her kasi parang malandi. I saw her kanina habang tinetrain siya ni Jackson. Kung makatitig siya kay Jackson, napakalagkit. I can't blame her though, kasi talaga namang napakahat ni Jackson. Girl, ganyan ang mga inggit. Ano ka ba? Tse, hindi ako may inggit doon. Mas maganda ako sa kanya kaya wala akong dapat na ikainggit sa kanya. Magtapat ka na kasi sa pili mo kay Jackson. Yung diretsahan ba para malaman mo kung may pag-asa ka ba sa kanya. Hindi yung ganyan ka. Pinapatagal mo pa kasi. Mas lalo ka tuloy nasasaktan. Huwag mo na nga akong pakialaman. Kailangan kong magpakadalagang Pilipina dahil from what I heard, hindi niya bet ang mga babaeng liberal. Oh, edi ikaw na. Diskarte mo yan eh. Nang matapos ang unang araw ni Grace sa trabaho ay umuwi na rin siya. Pagod na pagod siya ng araw na iyon dahil hindi niya alam na kahit sa agent lang ay napakarami palang trabaho at nakaka-stress pa. Kung ito nga lang ay nai-stress na siya, paano pa kaya kung sa manager position? Gayunpaman ay hindi pa rin siya sumuko. Alam niyang kalaunan ay masasanay na rin siya at magagamay ang kanyang trabaho. Uy, kamusta naman ang unang trabaho mo sa work, Grace? Napakahirap no? Sabi ni Jason na mapangasar. No, it's not. Ang dali lang nga eh. Pero huwag trabaho ko ang atupagin mo. Ang narinig ko kay Papa ay papadala ka niya sa San Juan para i-manage doon ang isang restaurant. Eh ayaw na ayaw mo pa naman ang restaurant. Sabi niya. Oo nga eh. Tinanggap ko na lang kasi. Masunurin akong anak. At hindi naman ako maarte. But I know, for sure naman na after ng maybe 1 year or 2, siguradong ibabalik din niya ako sa company natin. Well, good luck na lang. Sabi ni Grace at nilagpasan na niya ang mapangasar na kuya. Nagpatuloy ng mga araw hanggang sa unti-unti nang nagamay ni Grace ang kanyang trabaho. Isa-isa na rin niyang nakikilala ang kanyang mga katrabaho. Isang umaga ay umupo si Grace sa kanyang desk nang lapitan siya ng kanyang senior agent na si Hana. Hello Grace, bilan mo nga ako ng drink sa baba. Pababa ka na rin naman, di ba? Hi Hana. Sure, ayos lang naman sa akin. Isasabay ko na lang mamaya pag break ko. Ngayon na sana Grace, kasi gustong gusto ko nang uminom ng drinks eh.
Sa kanilang office kasi ay pinapayagan ng mga drinks as long as may takip ang lagay ng drinks. Ha? Ngayon na? Hindi pa ako pwedeng lumabas. Nakaparod pa ako. Ako na nga ang bahala kay TL. Hindi naman yan stricto basta nagagawa mo mabuti ang trabaho mo. Okay, sige. At wala nang nagawa si Grace kung hindi ang pumayag na lang. Samantala, naiwan naman si Hana na nasa prod. At nilapitan siya ng kaibigan. Hoy girl, ano ka ba? Bakit mo naman inuutusan yun? Ano naman? Ano ngayon? Senior agent ako rito at dapat sundin niya ako. Sundin niya dapat ang mga utos ko. Newbie lang siya dito. At saka, kailangan ko siyang pahirapan para siya mismo ang kusang susuko sa trabaho. Hindi pwede magtagal yan dito. Natawa naman ang kaibigan. Desperada ka na talaga girl. Go lang. Support kita. Nang mabili ni Grace ang ipinabibili ni Hana sa kanya ay bumalik na siya sa prod. At tinabot niya ang drinks kay Hana. Heto Hana, ito yung pinapabili mo. Thank you Grace. Kaya lang, sorry ha. Nakalimutan ko kasing magpabili ng isa pang drinks. Baka naman pwedeng bumili ka pa ng isa pa. Please. Sabi ni Hana. Hindi na ito nagustuhan pa ni Grace kung kaya't hindi na siya pumayag. Hindi pwede Hana. Kung gusto mo, ikaw na lang ang bumili sa baba. Wala namang gaanong pila. Mabait na sabi ni Grace dahil ayaw rin niyang gumawa ng gulo. Kahit na iinsulto na siya. Alam kasi ni Grace na walang karapatan si Hana na utos-utusan siya porket isa itong senior agent at newbie lamang siya. Grace, excuse me lang ha. Pero ang totoo niyan ay ako mag-a-assess sa work mo. Paano ka mareregular sa work kung pati ako simpleng bagay na ganito is hindi mo magawa para sa akin? Right? Nagulat naman si Grace at inisip niya kaagad na si Hana pala ang inutusan ng kanyang ama na mag-assess sa performance niya. Ikinagulat niya ito dahil hindi niya ito inaasahan. Ikaw pala ang inutusan ni Papa na mag-assess sa akin? Sabi ni Grace. Tumango naman si Hana upang sakyan ang sinasabi ni Grace. Ako nga. Ako yun. Ganun ba? Pero hindi ba bawal to? Bawal akong lumabas ng prod para lang bumili ng pagkain. Kaya nga mayroon tayong break or lunch. According to HR, bawal. Pero syempre, tayo-tayo naman na nandito. Eventually, magagawa mo rin ang mga bagay na ipinagbabawal. At ituturo mo yun sa mga bago. Kaya wag mo nang masyadong isipin ng HR. Dapat ay marunong ka rin makisakay sa mga nakakataas sa'yo. Dahil bago nga sa corporate world, si Grace ay naniniwala siya sa sinabing ito ni Hana. Convincing kasing magsalita itong si Hana kaya ang akala niya ay normal lang talaga iyon. Kaya naman sa uli ay sinunod na lamang niya si Hana. Bumaba nga siya ulit para bumili ng ipinabibili sa kanya. Nang makabalik ay inabot na niya ito kay Hana at bumalik na siya sa kanyang seat. Habang nasa kalagitnaan siya ng pagtatrabaho ay bigla na lamang niyang narinig na nagtatawanan sina Hana at ang kaibigan nito. Oo nga ang tanga talaga niya no? Iyan ang narinig niya saka nagtawanan ng dalawang ito. Nasaktan si Grace dahil kahit na hindi siya sigurado na siya nga ang pinagtatawanan ng dalawang ito ay pakiramdam niya ay siya pa rin iyon. Nang matapos ang duty ay nilapitan siya ni Jackson. Grace, gusto mo bang ihatid na kita sa bahay niyo? Sure, Jackson. Ayos lang naman sa akin. Sagot ni Grace dahil hindi niya dala ang kotse niya ng araw na iyon. Thank you. Hintay na lang kita sa basement ha? Sige. Thank you, TL. Nakita at narinig ni Hana ang pag-uusap na iyon ni Grace at Jackson. Kaya nasaktan siya. Nilapitan niya si Jackson. TL, ihatid mo naman ako sa bahay. Masakit kasi ang paa ko at ang hirap mag-commute. Ang haba ng pili. Naku, sorry. Ihatid ko kasi si Grace sa bahay nila. Ganun ba? Nadidismayang sabi ni Hana. Oo next time na lang ha. Teka lang, how about bukas? Hindi rin pwede bukas. Sabihin na lang kita kung kailan ako pwede.
At matapos nga noon ay umalis na ito at lumabas ng production. Dahil nakita ni Grace ang halos pagmamakaawang iyon ni Hana kay Jackson ay napagtanto niyang may gusto ito sa binatang ito. Pero hindi na niya ito pinakailaman pa. Bago siya bumaba sa basement ng gusali ay nagtungo muna siya sa palikuran at nagretouch ng makeup. Doon ay nakita niya si Hana na nagre-retouch din ng makeup. Hello Grace, sabi ni Hana. Hello Hana. Niyaya ka pala ni Jackson na ihatid sa bahay niyo, Grace? Oo eh. Nag-ask kasi siya na kung pwede daw ba na ihatid niya ako. Hindi ko naman dala yung kotse ko now eh. Oh, may kotse ka pala. Bakit hindi mo dinala? Para may hatid ka niya? Nagulat naman si Grace sa sinabing ito ni Hana. Ha? Hindi naman sa ganun. No, it's okay. Huwag mo nang ikaila. Kasi, di ba, guwapo naman talaga si Jackson at ang hot pa niya. Maraming babae may gusto sa kanya actually. No worries sana. Wala naman akong gusto sa kanya. Yes. You better don't. Kasi alam mo naman siguro na may gusto ako sa kanya, di ba? At saka, hindi ka dapat nagpapalandi sa mga lalaki rito. Kasi kabago-bago mo pa. Alam mo bang red flag yun sa management? Hindi naman ako nakikipaglandian, Hana. Nagkataon lang na niyaya niya akong ihatid. Wala naman akong nakikitang masama roon. Grace, what I'm trying to say is i-text mo na si TL at sabihin sa kanya na kauwi ka na. Huwag ka na magpahatid sa kanya. Ganun ba? Sige, ite-text ko siya. At tinext nga kaagad ni Grace si Jackson upang ipabatid dito na hindi na ito magpapahatid. Ngumiti naman si Hana. Thank you Grace. Next time kapag may nagmagandang loob sa iyong lalaki dito sa work like gusto ko nilang ihatid or gusto ko nilang kasamang kumain sa lunch or after ng duty, i-reject mo na lang kasi I know naman you're pretty. Kaya for sure may ibang intention sila. Thank you. Alam mo kasi, hindi mo sure kung sino sa mga yan ang may asawa na o girlfriend na. Like 90% sa mga lalaki rito ay take ka na. Pero biglang nagiging single dito sa office. Sinasabi ko lang yan sa'yo dahil may concern din ako sa'yo bilang senior agent mo. At alam ko mga kalakaran dito. Ngumiti naman si Grace. Ganun ba? Sige Hana, aalis na rin ako. At umalis na nga si Grace. Agad naman nag-text si Hana kay Jackson at sinabi rito na nakita niya si Grace na sumakay sa kotse ng isa sa mga TL ng department. At dahil sumama ang loob ni Jackson kay Grace ay pinasakay na lang niya si Hana at inihatid ito sa bahay. Kinabukasan, na late si Grace nang pasok sa trabaho. Halos 10 minutes din saka siya nakapaglagin. Inis na inis siya dahil gusto na niyang perfect ang attendance niya. Nilapitan siya ni Hana. Grace, bakit ka late? Natakot naman si Grace dahil nga ang akala niya ay nakasalalay kay Hana kung mareregular ba siya. Sorry Hana ha, na-traffic lang kasi ako. Ay ganun ba? Pero di ba matagal na rin naman ang traffic dito sa Maynila, so dapat hindi yun excuses. Like for example, kung 7 AM ang start ng work natin, edi alis ka ng bahay mo 6 AM or mas maaga pa. Sorry Hana. No need to say sorry to me. Siguro wag mo nilang uulitin next time dahil nakaka-compromise siya ng workload natin dito, right? Sige po. Matapos ay binigyan siya ng maraming trabaho ni Hana ng araw na yon. Ito, gusto ko by 4 PM tapos mo na ang gawin ang lahat ng ito. Huwag ka muna mag-calls. Nagulat si Grace dahil talaga namang sobrang daming ipinagawa ni Hana sa kanya at imposible na matapos niya ang lahat ng iyon sa araw na yon. Ha? Pero sobrang dami nito Hana. Hindi ko ito kaya hanggang 4 PM. Ganun ba? Kung hindi mo kaya, mag-overtime ka na lang dahil kailangan natin itong matapos by the end of the day. Normal na ang ganitong karaming workload dito kaya dapat habang maaga ay masanay ka na. What do you think? Napabuntong hininga na lang si Grace. Excuse me, huwag ka magbuntong hininga rito Grace.
As if disappointed ka kasi remember bayad ka rito. Hindi naman po sa ganun. No problem. At minadali na nga ni Grace ang lahat ng ipinapagawa sa kanya ni Hana. Sobrang na-stress siya. Panay pa ang tingin niya sa orasan dahil pakaramdam niya ay ang bilis nitong tumakbo. Nilapitan siya ni Jackson. Grace, hinatid ka pala ni Johan sa bahay niyo kahapon? Nagulat si Grace. Ha? What do you mean? Iyon ang sabi ni Hana sa akin kahapon. Nakita ko raw niyang sumakay sa kotse ni Johan. Ganun ba? Hindi ko sure kung bakit siya nagsisinungaling pero hindi naman yung totoo. Pasensya na nga pala ulit kahapon ha. Hindi ka ba talaga sumakay kay Johan? Ngumiti si Grace. Yes TL, hindi siya totoo. I see. Nilapitan ni Jackson si Hana sa desk nito. Hana, let's talk. At doon niya ay pinapasok ni Jackson si Hana sa coaching room upang doon nila ito pag-usapan. Pinagalitan niya si Hana dahil sa pagsisinungaling nito kahapon. Halos maiyak pa si Hana dahil ito ang unang beses na pinagalitan siya ng lalaking napupusuan niya. Nang mag-lunch ay niyaya si Grace ni Hana na magtungo sa labas ng building. Pumayag naman si Grace at doon niya ay pinagalitan siya nito. Bakit mo naman yun kailangan sabihin kay Jackson, Grace? Nagpapabida ka ba sa kanya? Hindi naman Grace. Tinanong kasi niya ako kung sumakay raw ba ako sa kotse ni Johan kahapon. So natural, itatanggi ko yun dahil hindi naman totoo. Ang sabihin mo, nagpapabida ka lang sa kanya. Do you know what? Para kang isang lobo na nagpapanggap na maamong tupa. Huwag ka na nga magkunwari. Alam kong sinasadya mo yung sabihin kay Jackson. Siguro, may gusto ka rin sa kanya no? Hindi yun totoo, Hana. Iyon ang totoo, Grace. Kung nandito ka lang para maghanap ng boylet, pues, mag-resign ka na dahil hindi ito para sa mga taong katulad mo. Sobrang nasaktan si Grace sa sinabing ito ni Hana. Halos mayak na siya ngunit mabuti na lamang at nakontrol niya ang kanyang emosyon. Make sure na matatapos mong mga pinapagawa ko sa iyo by the end of your shift. Dahil kung hindi, huwag ka nang pumasok bukas. Naintindihan mo? At matapos nga nun ay umalis na si Hana. Nagpunas naman ng luha sa mga mata si Grace at tinatagan ang kanyang loob. Hindi siya pwedeng mapanghinaan ng loob dahil alam niyang sa corporate world ay talaga namang nakaka-pressure ang mga workload lalo na kapag may minimit na deadlines. Imbis na magreklamo ay tiningnan na lamang niya ito sa isang positibong perpektibo. Alam kasi niyang once na naging manager siya ng department na yon ay doble o mas triple pa ang pressure sa kanya. Nang bumalik na siya sa duty ay ginawa na nga niya kaagad ang kanyang trabaho. Sobrang na-pressure siya. Natapos ang kanyang shift ngunit hindi pa rin niya natatapos ang ipinapagawa sa kanya ni Hana. Make sure na matatapos mo yan ngayong araw na ito ha? Sabi ni Hana at umuwi na ito. Bandang 6:00 na ng gabi natapos ang lahat ng mga iyon. Napabuntugin nga na lamang siya at nanakit pa ang kanyang leeg at likod. Kinamusta pa ng kanyang ina at ama ang kanyang pagtatrabaho. Napilitan na lamang siya magsinungaling na ayos lang ang lahat. Kahit na ang totoo ay sobra na siyang nai-stress. Ayaw niyang aminin sa kanyang ama na nai-stress na siya sa work dahil alam niyang madidisappoint ito sa kanya. Kinabukasan, na mag-lunch ay niyaya si Grace ni Hana at Jennifer na kumain sa kantin. Okay na okay si Hana ng mga sandali iyon at para bang wala itong galit kay Grace. Takang-taka pa si Grace kung bakit napakabait ni Hana sa kanya ngayon. Ngayong kahapon lamang ay galit na galit ito sa kanya. Grace, sorry nga pala sa nangyari kahapon ha. Nabigla lang kasi ako. Nadala lang din ako ng emosyon ko. Sabi ni Hana. No, it's okay. Wala namang problema sa akin. Mabuti naman kung ganun. Naiwan ko pala yung wallet ko sa office. Pwede mo bang kunin yun sa akin? Sure, kukunin ko lang.
At kinuha nga ni Grace ang wallet ni Hana sa desk nito na nasa porot. Pagbalik niya sa kantin ay hinanap niya ang dalawa ngunit wala na mga ito roon. Naghintay siya roon ng ilang minuto hanggang sa natapos na ang kanilang lunch. Bumalik na lang siya sa prod upang hanapin doon si Hana. Ngunit pagbalik niya roon ay nakita niyang umiiyak si Hana habang pinapalibutan ng mga katrabaho. Anong problema? Tanong ni Grace sa isang katrabaho. Nawawala raw ang wallet niya. May kumuha raw. Importante raw kasi yun sa kanya, yung wallet na yun, dahil nandoon ang lahat ng pera, ID at card niya. Nagulat naman si Grace sa sinabing ito ng katrabaho dahil nasa kanya ang wallet. Oh, Hana, di ba yan yung wallet mo? Sabi ni Jennifer at itinuro ang wallet na hawak ni Grace. Napatingin naman ang lahat kay Grace. Takot na takot si Grace dahil baka ma-misunderstand ang lahat sa nangyari. Hinablot ni Hana ang wallet sa kamay ni Grace. Ikaw palang kumuha ng wallet ko, Grace. Napakalikot ng kamay mo, sigaw ni Hana. Hana, ano bang problema mo? Di ba kumakain kanina tayo sa kantin, tapos inutusan mo kong kunin yung wallet mo? Huwag ka na magsinungaling, Grace. Sinasabi mo bang sineset up kita? Pero magkakasama tayong kumain sa kantin kanina, Grace. Tapos umalis ka bigla nang sabihin ni Hana na naiwan niya ang wallet niya sa office. Sabi ni Jennifer. Litong-lito si Grace kung bakit ito ginagawa sa kanya ng dalawa. Gayong wala naman siyang natatandaang atraso sa dalawang ito. Hana, Jennifer, bakit niyo ba ito ginagawa sa akin? Di ba inutusan ako ni Hana na kunin ang wallet niya? No, huwag kayong maniwala sa kanya. Itinatanggi niya lang yun dahil sinungaling siya. Ire-report kita sa HR. Walang puwang ang mga katulad mong magnanakaw dito sa office. At nireport nga ni Hana si Grace sa kanilang OM at nagsagawa nga ng investigasyon. Kitang-kita sa CCTV na kinuha ni Grace ang wallet ni Hana sa desk nito. Walang ibang nagawa si Grace kung hindi ang umiyak sa palikuran dahil sobrang sakit sa kanya na mapahiya ng ganito. Nang matapos ang shift ay pinauwi na siya ng HR. At bukas na nga lang daw sasabihin kung ano ang magiging penalty sa kanya. Nang maghapunan ay sabay-sabay silang kumain ng kanyang pamilya sa kusina. Grace, ano itong naririnig ko na nagnanakaw ka rin ng wallet sa office? Sabi ng ama. Papa, tingin niyo ba magagawa ko yun? Sinet up lang po ako ng dalawa kong katrabaho. Alam kong hindi mo yun magagawa, anak. Pero ano na ang gagawin mo ngayon? Sabi ng ama. Bakit ka naman nila sinet up, anak? Pagtataka ng kanyang ina at ipinaliwanag nga niya sa mga taong ito ang posibleng dahilan kung bakit gusto siyang tanggalin ni Hana at iyon ay dahil may gusto ito kay Jackson. Napakawalang hiya naman pala ng babaeng yon. Kailangan maturuan ng leksyon ng babaeng yon. Ako nang bahala. Akong bahala sa kanya, anak. Kakausapin ko ang manager ng department at HR. Sabi ng ama. Salamat po, Papa. Alam kong magagawa niyo po ito ng paraan. Pero Papa, bakit naman siya ang inutusan yung i-assess ako sa performance ko sa work? Sinong siya? Yung babaeng nag-set up sa akin. Hindi ko alam ang sinasabi mo, anak. Hindi siyang inutusan kong i-assess ka kung hindi si Jackson. Nagulat naman si Grace dahil hindi niya ito inasahan. Ang buong akala niya ay si Hana talaga ang inutusan ng ama. Kung ganon, niloko lang pala ako ng babaeng yun. Kung alam ko lang, hindi ko sana sinunod ang mga utos niya. Iyon lang naman ang dahilan kaya ako nagsusunod-sunuran sa kanya. Paano yun? Papasok ka pa bukas? Tanong ng ina. Baka naman susuko ka na. Sabi ni Jason na mapangasar. Hindi ako susuko. Bakit ako susuko? Hihintay ko pa magiging desisyon ng HR at ang OM. Kinabukasan niya ay pumasok pa rin si Grace. Ngayong alam na niyang hindi na niya kailangan magsunod-sunuran kay Hana ay naging matapang na siya. Oh, bakit pumasok ka pa rito? Wala ka bang kahihiyan? Sabi ni Hana. Bakit ako mahihiya? Ikaw na ang dapat na mahiya dahil masyado kang desperada para makuha ang atensyon ni Jackson. Kahit mapalayas mo pa ako rito, hindi ka magugustuhan ni Jackson.
Anong sabi mo? Ang lakas ng loob mong sagot-sagutin ako. Oo, malakas ang loob ko dahil hindi mo na ako maluloko. All this time, ang buong akala ko ay ikaw talaga mag-a-assess sa performance ko. Pero kasinungalingan lang pala ang lahat. Sige lang, magmatapang ka lang ngayon dahil siguradong kakalad ka rin ka ng HR anytime soon. Maya-maya ay nilapitan sila ng dalawang lalaki. Kayo po ba si Hana Ortega? Tanong ng isa sa dalawang lalaki. Yes, ako nga. Why? Ligpitin nyo na po mga gamit nyo at pumunta raw po kayo sa HR. Ha? Liligpitin ko ang gamit ko? What do you mean? Ngayon na po ang huling araw nyo sa trabaho. Dahil based on the investigation, we were able to confirm na inutusan mo nga si Grace na kunin ang wallet mo at hindi niya yun ninakaw. Pinalibutan sila ng mga katrabaho upang makiusyoso. No, hindi yan totoo. Ninakaw talaga yung wallet ko. Sigaw niya. Pumunta na lang po kayo, magkusa po kayo na pumunta sa HR. Dahil kung hindi, mapipilitan po kaming tumawag ng guard. Ngumiti naman si Grace upang asarin si Hana. Kumulo naman ang dugo ni Hana sa ngiting iyon ni Grace. Hoy, hindi pa tayo tapos dahil babalikan pa kita. Ang akala mo ba dito na ito nagtatapos? Tama na yan, Hana. Give respect to Grace dahil siya ang future manager ng department after 6 months. Siya ang anak na may-ari ng company kaya please, be civilized. Sabi ni Jackson. Gulat na gulat at nanlaki pa ang mga mata ni Hana sa sinabing ito ni Jackson. Ngayong nabanggit ito ni Jackson, ngayon niya lang na-realize na pareho nga ang apelyido ni Grace at ng CEO ng company. Ikaw ang anak ng CEO? Yes, I am. Ako nga ang anak ng CEO ng company. Nablangko na lang ang mukha ni Hana dahil doon. Doon niya napagtanto na katapusan na talaga ng karir niya sa kumpanyang iyon. Wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang sumunod sa HR. Maging si Jennifer ay tinanggal din sa trabaho dahil sa pinagkakasabwatan nito ni Hana. I'm sorry Miss Grace. Sa lahat ng abala na idulot sa iyo ng dalawang iyon. To be honest, ngayon ko lang nalaman na kayo po pala ang anak ng CEO. Noong tinawagan kasi ako ng CEO para makiusap sa akin ay assess ka, nagtaka rin ako kung bakit niya ako tinatawagan ng personal. Ngayon, alam ko na kung bakit. No problem, TL. Maraming salamat. Huwag ka mag-alala sa akin, Miss Grace. Alam ko namang porsigido ka sa trabaho at nakita ko yon kaagad sa loob ng 15 days ng pagtatrabaho mo pa lang. Napangiti na lang si Grace. Nagpatuloy nga ang pagtatrabaho ni Grace sa kumpanya bilang agent. After ng 6 na buwan ay ipinasya siya ni Jackson dahil nga talaga namang nagpakita siya ng napakagaling na performance sa trabaho. Matapos ng 6 na buwan ay dito na siya tinirain para maging isang manager. After ng 5 buwan matapos niyang magamay ang trabaho ay saka siya naging manager ng departamentong iyon. Proud na proud si Grace dahil kahit na hinarap niya ang napakaraming suliranin sa trabaho ay hindi pa rin siya sumuko na nananatiling matatag ang kanyang kagustuhan na matupad ang kanyang pinapangarap. Sinigurado din niyang wala nang katulad ni Hana at Jennifer sa kanilang prod. Gusto niya maganda palagi ang mental health ng kanyang mga empleyado. Dahil sa uli ay ang mga ito ang nagpapatakbo ng kumpanya. Kung walang empleyado ay hindi tatakbo ng maayos ang isang kumpanya. At dito na nga po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe at nag-hit ng notification bell. Kung bago ka pa lang ay gawin mo na yon. At sa mga nakaabot po sa huling bahagi ng video ay maraming salamat din po. At naway abangan nyo ang mga susunod nating mga kwento. Ito ang Dagit TV. Nagpapaalam. Peace out.